if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Binatikos naman ni Vice President Leni Robredo ang nangyaring rigudon sa Senado kanina. Ayon sa Vice Presidente, tila obsessed sa pagkontrol ng kapangyarihan ang Administrasyong Duterte at desididong isantabi ang mga taong kontra ang pananaw. Nangyari na raw ito noon na nagresulta sa paghahari ng iisang tao lamang. Idinetalya ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas sa kanyang affidavit ang tungkol sa mga aktibidad ng umano'y Davao Death Squad. Pero maliit na bahagi pa lang daw yan ng kanyang nalalaman. Nakatutok si Rafi Tima. Dahil daw sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, napilitan daw si SPO3 Arturo Las Cañas na kontrahin ang testimonya sa Senado noong isang taon nang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sabi ni Las Cañas, totoo raw ang marami sa mga sinabi noon ni Matubato. Isa yan sa nilalaman ng affidavit ni Las Cañas na pirmado't na panotaryo na. Sinabi rin ni Las Cañas sa affidavit, liquidation squad ang inorganisa at ang lumaon ay tinawag na Davao Death Squad ng noong Mayor Rodrigo Duterte. Kung noong una ay mga kriminal at masasamang loob lang ang kanilang target, di raw nagtagal ay pati mga kalaban daw sa politika at mga personal na kaaway ni Duterte ay sinama na rin. Para raw silang hard killers noon ni Duterte na Superman kung tawagin nila. Ang katagang Davao Death Squad daw ay nabuo nung i-raid daw nila ang bahay ng kilalang drug pusher na si Alan Tancho sa Davao pero hindi nabanggit ang petsa. Ito raw ang iniwan na note ng isang Major Ildefonso asentista sa katawan ng napatay nila bago sila umalis sa lugar. Mula raw noon ay kumalat na ang katagang Davao Death Squad. Laman ang affidavit ni Las Cañas sa mga nabanggit na niya noong nakaraang linggo. Utos daw ni Duterte ang pagpatay sa radio commentator na si Jun Pala, ang pagpatay kay Jun Bersabal, ang pambomba sa isang Muslim mosque sa Davao at ang pagpatay sa buong pamilya Patasaha. Pinangalanan din sa affidavit ang mga pulis na sangkot din daw sa Davao Death Squad. Para sa abogado ni Las Cañas, ang mga detalye sa affidavit nagpapakita lang kung gaano kalaki ang kredibilidad ng kanilang kliyente. Kung kasi hindi lang highly decorated yan, pero may pinag-aralan, tapos rin ng law, pero hindi lang kumuha ng bar. So, matalino yung testigo, no? So alam niya, yung pinagsasabi niya. Kilala pareho ni na Pangulong Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa si Las Cañas. Kilala ko na siya as an individual, as a member of Davao City Police Office. Nung ako pang City Director ng Davao, ilang beses ko hinahamon yung mga alleged nila na death squad na yan. Kung nandyan kayo, you come out in the open. Pero wala namang lumabas din. Naon na lang sinabi ni Pangulong Duterte na walang Davao Death Squad. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naniniwala raw si Pangulong Duterte sa tinatawag na assessment o sa palagay ng tanggapan ng Solicitor General na hindi guilty si Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Mismong ang Pangulo raw ay gustong mabaliktad ang hatol laban kay Napoles. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Duterte na mismo nang galing, nais ng kanyang administrasyong mabaliktad ang hatol na serious illegal detention laban sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Kung ako, i-dismiss ko rin talaga. I will move for the dismissal of the case. Because it is not our job to persecute. It is your job to prosecute. Sir, parang may hindi gusto yung ibang tao na ginawa ni OSG na parang in effect parang lawyering for Napoles. In fact, parang I think he's right. I agree with because your job, even if you are the prosecutor, I have done that several times. Si Napoles ay nahatulang guilty sa pagkukulong kay Ben Herlui, ang whistleblower na nagbunyag ng 10 billion peso pork barrel scam. At isa sa pangunahing testigo sa mga plunder case na kinakaharap ni Napoles at 3 pang senador. Sabi ni Luy noon, dinitinis siya ni Napoles dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa pork barrel scam. Inapila ni Napoles sa Court of Appeals ang hatol na guilty sa kasong serious illegal detention. Noong Agosto, nagsumite ng posisyon ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng gobyerno na sang-ayon ito sa hatol na guilty ng korte.
Pero noong isang buwan, nag-file ng manifestation ng OSG at kabaliktaran na ang posisyon nito. Kumbinsido na silang hindi guilty si Napoles sa serious illegal detention. It did not pass through me. I did not know it at that time. But later on, as I reviewed the rules, I said, why will I not be informed regarding other pleadings in the Court of Appeals? So there was a modification of the rules sometime in September. Yung manifestation, medyo alien yun dahil wala namang order. Nag-check po kami sa Court of Appeals, ano? Wala namang order requiring such manifestation. And there was no other incident that required or necessitated the filing of that manifestation. So nagtataka talaga din kami kung bakit biglang merong ganon at kontra doon sa appellee's brief. Sa kabila nito, pinag-aaralan daw ng kampo ni Luis ang posibilidad na pagsusumite ng kanilang sagot sa posisyon ng OSG. Hiwalay na kaso ang plunder sa serious illegal detention. Noong Agosto, sinabi ni Duterte na ipare-review niya ang kaso kaugnay sa pork barrel fund scam. Pero kanina, sinabi ng Pangulo na sa tingin niya, hindi pwedeng maging state witness si Napoles. I don't know. Because you must appear to be the least responsible. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Lumabas ngayon ang video ng umunoy pamumugot sa bihag na aliman ng Abu Sayyaf. Isang araw po yan matapos ang deadline sa pagbabayad ng hinihinging ransom. Wala pang kumpirmasyon tungkol dyan ng militar, pero tuloy-tuloy po ang kanilang operasyon laban sa bandidong grupo. Diyan naman nakatutok si June Veneracion. Wala pang kumpirmasyon ang Joint Task Force Sulu, pero magdamagang nagbantay ang mga sundalo at pulis sa Hulo, ang kabisera ng Sulu, bilang paghahanda sakaling ituloy ng Abu Sayyaf ang nakagawian nila na itapon ang pugot na ulo ng kanilang mga bihag. Kumalat kasi ang bali-balitang pinugutan kahapon ng bandidong grupo ang German hostage na si Jürgen Kantner dahil hindi nabayaran ng 30 million pesos na ransom. Unconfirmed pa rin yung report na pinugutan ng ulo yung kidnap victim. No? At sinisikap natin na magkaroon tayo ng makakuha na tayo ng ebidensya bago natin maisiwalat sa publiko. Dito sa bayan ng Indanan, nakasentro ngayon ang paghahanap ng mga sundalo. Base kasi sa report, sa bayan na ito pinatay ng Abu Sayyaf Group ang German hostage na si Jürgen Kantner. Humingi na ng tulong ang militar sa mga lokal na opisyal para mangalap ng ebidensya. Anuman ang tunay na kahinatnan ni Kantner, tuloy ang military operation laban sa Abu Sayyaf. Nakipagpulong ang mga military commander dito sa Sulu sa mga counterpart nila mula sa dating rebelding grupong Moro National Liberation Front o MNLF. Ito ay para maiwasan ang misencounter kapag napadaan sa MNLF area ang mga naghahabol na tropa. Pinayagan ng GMA News na madokumento ang airstrike ng Joint Task Force Sulu laban sa 4 hanggang 60 miyembro ng Abu Sayyaf sa bayan ng Patikul. Makapal ang ulap noon, kaya medyo nahirapan ang mga piloto sa paghahanap sa target. Pero nang makakita ng butas sa mga ulap, doon na nagpakawala ng rocket. Dalawamput-pitong bihag ang hawak pa rin ng Abu Sayyaf Group. Sa operasyon laban sa terorista, mahalaga rin na masiguro na walang ransom na makakarating sa kanila. Kaya kasama sa direktiba na i-monitor at pigilan kapag may bayaran. Dahil ang pera, hindi lang ipinambibili ng armas ng Abu Sayyaf, kundi pati suporta ng komunidad. Ayon sa pakikipag-ugnayan ko sa local officials, even sa mga MNLF commanders. No? Dati-rati ang sinasabi na blood is thicker than water. Ang sinasabi nila ngayon, money is thicker than blood. Mula Sulu, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At sa iba pang balita, sabi po ni PNP Chief Bato, muli raw naging siga ang mga pusher at user mula nang suspindihin ng Pangulo ang kampanya kontra droga ng pulisya. Kaya hiniling ni Bato na ibalik ang kampanya kontra droga na tinugon ng Pangulo sa pamamagitan ng isang hamon. Nakatutok si Marie Roman. Sabi ng Philippine National Police, sana ibalik na ng Pangulo ang kampanya kontra droga sa kanila. Habang suspendido kasi ang kampanya nila kontra droga, lumalala raw ang problema sa droga. Nagiging siga na naman daw ulit yung mga pusher, mga user sa kanilang lugar. Dahil sabi nila, wala naman pakialam ang PNP sa amin.
Hindi na daw sila pinapakialaman ng pulis, kaya bumalik naman yung dating transaction, dating drug trade nila. So, kung pa pwede, we are ready to go back to war if given orders by the President. Mahirap naman daw kung si PNP Chief Bato Parao ang magre-rekomenda sa Pangulo na ibalik sa kanilang anti-drug campaign. Makasabihin niya, maghintay ka. Kaya alam naman ng Presidente, the President is on top of the situation. Pansamantala masuspendido ang operasyon ng pulisya kontra droga, patuloy pa rin nilang hinihiling ang tulong at kooperasyon ng publiko para makahanap ng tunay na epektibong solusyon sa pagsawata sa droga at sa iligal na operasyon ito sa lipunan. Nang iutos ng Pangulo na suspendihin ang operasyon kontra droga, pinasimulan rin ang paglilinis sa hanay ng PNP na ayon sa Presidente ay rotten to the core. At kung ang pagiging malinis ng PNP ang gagawing basehan para maibalik ang kampanya kontra droga, that will take maybe eternity. Dahil sa ngayon talaga, never-ending process yan. kanina nang magsalita sa palasyo, tila may hamon muna si Pangulong Duterte sa PNP. De La Rosa's job is to look for young men in the PNP who are imbued with patriotic fervor to serve their country. Give me for the men that I can trust to handle the campaign. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.